Wag. No, we're both working law students. Initially, I was a full-time working student. And then, talagang nung first year, inaabuso ko yung oras ko. Feel ko sa 24 hours na meron ako, talagang may 24 hours ako. Pero when I became a working law student nung second year na, I was able to not only manage my time, pero talagang nag-level up ako. Wow! Level up? No, I mean like, I think I grew from my first year law school self. Now, I know how to give importance to the time that I have, especially the little time that I have. If you're going to work, and if you're going to fund your own tuition, might as well work, pero it's not impossible naman. Mahirap talaga, especially na you have to balance everything. You have to give time to your family, to your friends, to yourself especially, and wala pa, on top pa dun yung working ka. So, just imagine you only have 24 hours a day and your class usually takes 4 to 5 hours a day and you have to go to work for like, let's say roughly alat tayo ng 11 hours because you have to travel, everything. So, mahirap talaga yung working student. But, Sky is correct na talagang if you're there, de-develop ka talaga kasi mama-manage mo yung time mo wisely. Especially, you have to really set your time kung ano talaga yung mas importante, ano yung dapat mong anahin. But, I would advise talaga na give time for yourself because it's the most important. But without taking care of yourself, you won't be able to do any of it. So, yun. Hirap kasi nung trabaho ko kasi, ano ko jack of all trades. Lahat ginagawa ko sa office. Like, managerial, pagiging abogado, minsan ako pa nag-a-appeal sa court, and lahat, basta lahat. Mahirap siya pero para matututo ka din in a way na dapat yung time mo balance lahat. Totoo yun. Natrabaho ka. Kung busy ka sa work mo, paano ka naman makapag-aral? Kaya hindi ka nakaka-aral nung gabi. After nung class mo. Pagod na pagod ka na, tulog ka na may trabaho ka pa kinabukasan. Doon ka matututo ng study smart. If you're working while studying, parang naisip mo may progress sa buhay mo. Compared to just studying. Kasi if you're just studying, parang nagawa mo na to ng 4 na taon ng college. Tapos gagawin mo pa rin ngayon. May factor din yung pagiging working kasi minsan sa law school, yung inaaral mo, hindi mo siya para naiintindihan masyado. Nababasa mo siya. Alam mo yung nangyayari. Pero sa practice, lalo na kung nasa law firm ka nag-work. Alam kong pagka yung application mismo, ginagawa kasi namin sa office. So, mas nagkakaroon ako ng idea na, ganito pala dapat yan, ganito, ganyan. So, well, parang nakakatuwa kasi na-apply mo siya, hindi ka pa abogado. Mahirap. Pero kaya naman kung gusto mo talaga. Advice ko, wag ka na mag-work kung kaya mo kaya mo magbayad kung pinag-aaral ka ng parents mo. Pero pag syempre kung gusto mo talaga, gagawa mo ng paraan. So, mag-work. Kaya time management. Mahirap siyang i-balance. Kasi na-try ko din Total, nandiyan naman yung magulang ko. Tinigil ko na. Kasi ang hirap talaga, ang hirap i-manage. Hindi mo alam kung saan kasi singit magbasa. Parang, yun yung mawawalan ka talaga ng social life. Then, kaya nga saludo ako sa mga working na law student na may social life pa din. Hindi ko alam kung paano nila pagkakasya yung 24 hours. Dirig ka. Kasi ako, wala din akong permanent work. Inggit. Kasi iba yung dulot ng may work na law student na parang street smart, kumbaga. May mga alam sila in practice, lalo na pag law-related naman yung trabaho. May alam sila in practice na hindi mo naman nababasa sa libro. And ayun, dagdag din sa kasi magastos maging law student. Lagi kang gutom. Ayun, pandagdag sana din sa allowances. I dream a dream and still ain't touched my life. Can't relate. Oo, pwede naman. Pwede. Pwede naman. Jowa reveal? Jowa reveal. Talaga pabor pag law student yun. Lalo na skill yun. Well, sa naman, perspective ko. Bigat na kailangan mo ipaintindi yung pinagdadaanan mo personally sa law school.
Kaya dumadating sa point na ano talaga na hindi magkaintindihan. Huwag ka mag-jowa, lumandi ka lang. It is possible. It's possible. Rest And I kami think may it's- jowa eh. yeah. And I think it's better if your partner is also in law school. Madami akong kakilala na they're in law school but really ang rants nila is when their partner is outside law school, hindi talaga sila naiintindihan. Like, but if your partner is in law school din kasi, just imagine studying with them, diba? Parang yun na lang yung ano eh, kahit hindi naman na kayo, at least magkasama lang kayo, at least may time pa rin kayo. So, for us, naiintindihan namin na if most of the time, ang date lang namin is nag-aaral. So, as much as possible, wag. Yun lang yung akin personally, wag. Kasi, kasi mawawalan ka na naman ng the only little time that you have. Hear me out, hear me out. Kasi, you only have such little time in law school. Pero, you know, since may jowa naman ako ngayon, who am I to talk? Mas kaya kasi i-tolerate ang law school, harsh law school life kung may jowa kang law student din. Kasi, ayun nga, parang lalo na yung mga rants ng mga tao, mga kaibigan na, grabe yung boyfriend ko, di niya naintindihan na 6 hours ako nag-aaral daw. Nag-aaral. And then, sasabihin na I'll just parang hihingi daw siya ng space. Pero based, yung experience naman natin, yung date naman natin with our jowa, nag-aaral din naman tayo. So, yun yung only time na meron ka. Pero advice ko talaga is wag. Also, kapag hindi mo, parang pag wala sa law school yung partner mo, if sometimes bad day talaga, bad receipt, mahirap mag-rant sa kanila kasi it's like, parang it's gonna sound like minsan na nga lang tayo magkita and then you're gonna bomb, parang ganun. You're just gonna drop all those bombs to me. So, mabigat na para sa akin. Except, kapag yung boyfriend mo is in law school, kapag sinabi mo sa kanya, grabe si attorney ganito kanina, ganito ganyan. Oo nga, ganyan. So, naiintindihan talaga. It's really nice to have someone in law school din. Parang kapag yung jowa mo not in law school, they're gonna see your rants as talagang negative mo ng tao. Pero kapag yung jowa mo is in law school, they're gonna think na nagkikwento ka lang. Totoo. Which is nice, Kaya naman. Pero of course, dapat yung pipili mong partner pag hindi law student, dapat understanding na hindi nga ikaw yung priority. The priority is law school. If hindi niya kayang i-accept yun, edi move on to the next ka muna. Ganun naman talaga. Kung hindi tatanggap ng partner mo or nililigawan yung sitwasyon mo ngayon kasi nga law student ka, kailangan i-let go mo yun. Dapat siguro, hindi naman maghanap, magantay ka lang ng taong makakaintindi sa ginagawa mo ngayon sa law school. Rest assured my eyes don't see the way I like. iPad kasi iPad girls kami. Kasi we're iPad girls. iPad girls kami. Pero, minsan na-miss ko na din yung nag-highlight ng Pero, syempre pag nasa coffee shop, mas social iPad. Pero iPad for the club na. But, ayun, iPad and before nung highlighter pa ako, orange is for the general rule, yellow for exemption, and then kapag mga definition is parang blue. Pero ngayon, ginagawa ko na lang sa iPad, orange general rule, and then definition is yellow, and then underline ko na lang ng red yung mga important. Ganun. Ako naman, blue general rule. Although blue kapag for cases is ruling ng court, and then green kapag exception, same goes naman sa sa cases. And then doctrine is red kapag cases, tapos red sa concepts kapag term, and then yellow for definition, both cases, and then ano pa ba? Orange kapag kapag for me, there's enumeration na here are the enumerations of the kinds of the yun lang akin. Printed. Pero kasi, Ngayon lang ako nag-iPad mahirap Kasi mag-print, mahal ang papel. Wala akong choice. Sa iPad kasi, kaya ako nag-iPad ngayon kasi yung laptop ko is a gaming laptop. So, ang bigat. Kung dadaling mo siya everyday sa office, mabubugbog yung laptop ko. So, mahirapan naman ako.
Tsaka nakakapagod pag tinitignan mo sa screen mo, bright. Pero kahit na may iPad ako or tablet, ganyan, laptop, mas prefer ko pa rin yung paper. Oo, Yung printed kasi nandun na eh. Tapos pwede mo nang lagyan ng notes and all. So, mas na babasa mo siya ng malinaw. Well, malinaw din naman sa iPad, pero syempre, iba pagka yung nakaganyan ka. Usually, dalawa ako sa highlighter. Tapos pagka may mas importante, ballpen. And then, Underline ko siya. ako ballpen all the way, tapos bibilugan ko na lang. Kasi kung ballpen, isa lang yung nakikita mo eh. Oo, pero may bilog naman. Yung iPad. Meron akong MacBook Air. Depende. Pag may book ako na piece na yung books, doon ako nag-aaral. Pero pag wala, sa iPad. Ay, sa laptop. Ako may iPad ako. Pero mas effective for me yung printed materials kesa gadget. Same na, printed materials. Pag nag-highlight din ako ng Apple Pen to iPad kasi, may tendencies talaga na flip yung page. Nawawala ako sa yung parang focus, yung nagiging distraction siya. Pero pag printed material naman, parang nakadepende sa anong color ng highlighter. Meron ba kayong color coding ng pag nag-highlight kayo? Ako meron. Yung red ay importante. Teka, paano yung sa MacBook? Paano nag-highlight yung Ito meron. PDF. Ako yellow and green lang. Ako din. Basta magkaiba yung general rule sa exception. Depende sa mood ko kung anong kulay. I can't see why I can't be satisfied. Depends. May mga moment na gusto ko ako lang mag-isa kasi nadidistract ako pag nagtatanungan tapos wala pa ako doon. Or ano naman kapag wala talaga akong alam, mas gusto ko may kasama ko kasi at least naririnig ko yung mga sinasabi nila. Kasi more of pag naririnig ko, mas natatandaan ko. So minsan pag wala na akong time, na-enjoy ko yung with friends kasi naririnig ko yung mga sinasabi nila. Minsan naman pag may time ako, tapos like in the zone talaga ako, ayoko nang kasama. I agree with Abigail kasi we both invested sa study tables namin. Pero syempre sayang naman kung di namin magamit. Pero I remember last sem, di ba, lagi tayo nag-aaral every Friday night. Tapos there are times, ako Waterloo ko talaga yung stacks. And then when I experienced studying out with my friends last sem, kapag hindi ko nagigets, tapos naririnig ko kayong nag-uusap, dun ko nagigets, grabe, lalo pag nandun si Jom. Pero when I know my own system, tapos kaya ko naman yung subject, that's when I study alone. Depende ako eh. Minsan gusto ko mag-isa eh. Gusto ko minsan may kasama mag-aaral. Para minsan brainstorming ngayon. Depende sa subject pala. May ibang subjects na kailangan mo full focus. Pero may ibang subjects na di mo talaga maintindihan pag wala kang kasama. Pagka mag-isa ka, minsan hindi ka rin makafocus na mag-aaral mag-isa. Depende yan sa sa study habits mo. Pero minsan, kung may hindi ka talaga maintindihan, you can always ask. Pwede yung pagka magkakasama kayo ng mga friends mo sa law school, ikakaroon ka ng understanding doon sa binabasa mo. Minsan, siyempre, hindi mo naman alam, kunyari, isang topic na pag alam ng kaibigan mo eh. So, siya yung pag-enlighten sa'yo doon sa topic na yun. Ganun na rin naman sa kanya, vice versa. A great tip, mag-aaral kayo bago kayo mag-aral. With others. Yeah. Aral mag-isa bago mag-aral. Para may alam ka na. Kasi pagka nag-aaral ka, wala kang alam, mukha kang ewan din. Depende. Depende sa friends. Pag madaldal, mag-alone ka na lang ni. Oo, depende. Pero ang gusto ko rin kasi minsan yung discussion. Talaga. Doon muna yung... Kasi minsan akala mo magaling ka talaga. Maintindihan mo. Tapos iba pala intindihan. Yeah, at least nag-clash kayo ng thoughts. Tapos mag-conclude ng magandang. Masaya pag maraming kasama nag-aaral. Kaya lang ako parang, alam mo yung parang gusto mong umabot sa zone na extreme focus ka. Kaya konting kalabit lang sa'yo nawawala ka agad sa focus. Kaya mas nagpa-function ako sa pag-aaral pag alone. Still ain't touched my life.
The difference, I think, is kapag online kasi kampante ka kasi let's be honest, madali talagang basahin kapag meron ka nasa harap mo, di ba? That's the reality eh. Di mo talaga may iwasan eh. But pag face-to-face, it's just yourself and yung inaral mo, kung may inaral ka. Or, diba? So, yun, mahirap talaga. Ako naman na-experience ko naman, di ba ikaw from online nag-face-to-face ka? Ako naman, I started face-to-face and then transition online and then nag-face-to-face ulit. Since I came to law school first face-to-face, nasanay na ako na lahat napapahiya. Walang nakakasagot ng maayos sa recit, walang pumapasa sa exam talaga. And then, naranasan ko rin na after mapahiya sa recit, kasama ka with your friends. And then, when we transitioned to online, sobrang nahirapan ako kasi kayo nakakasagot, girl. Tapos ako parang, bakit lahat sila may alam? Eh, naranasan ko dati, walang nakakasagot at all sa recitation. And then, tinuruan ako ni na mag-control F. There are times na kapag sobrang nahihirapan ako, nagsa-search talaga ako sa tab. Kasi recit naman yan eh. And aamin ko, sobrang na-pressure ako na lahat sila nakakasagot. Tapos ako lang yung walang alam. Tapos transitioning to online, to face-to-face. Grabe yung mga tips na binigay ko sa friends ko. As in, sinasabi ko, huwag kayong mag-alala. Walang nakakasagot at all. Walang bumapasa talaga sa exams at all. Kasi handwritten kami before. Tapos, yung first face-to-face experience ko was Corpo under Attorney Magsino. Tapos sabi ko, buti na lang Attorney Magsino kasi walang makakasagot at all. And then, when my friends, especially myself, na naranasan ulit mag face-to-face, parang biglang gumaan yung loob ko. Though sobrang bigat ng face-to-face it's just that masaya ulit sa feeling na damay-damay kayo sa highs and lows talaga. Sa online, of course, mas tamad yung mga estudyante. Hindi masyado nag-aaral, ganyan. Mas priority ng mga estudyante na yun na matulog. Or magtrabaho na lang, ganyan. Pero depende it depends. So, kung nasa sa estudyante yan, kung i-treat niya yung sarili niya ng tamang way ng pag-aaral. Pag online, chill. Pag face-to-face, syempre, grind. Grind yan. Wala kang choice. Sure kang matatawag ka tapos wala ka namang hawak na mga notes mo or what. Dun sa pag online, search mo lang. Nandiyan na. Nangyari yun sa akin, mas tinamad ako nung online. Kasi alam ko nandiyan lahat ng mga resources eh. Tsaka kasama sa katamaran is yung motivation ng students. Mas okay pa rin yung face-to-face class para mas mag-grind na. Ang maganda sa face-to-face class is at least as someone na medyo extrovert, you're gonna see people. And yung support system is sobrang lapit compared sa online na may message ka lang. Saka yung support system niya, always there yan, pagka face-to-face. Pag working ka, pabor yung online. Kasi isang biyahe ka lang. Pagka work, bahay, online class, yun na lang. Mas tipid din ang Ito, online. mas tipid. Katulad sa akin, kahit di ako working student, pero nakatira ako sa South Cotabato kasi, Lex, Coronadal City. Sobrang layo, Mindanao siya, tas enrolled ako dito sa University of the East. So nung online talaga mas okay siya, kaya lang mas malungkot. Kasi wala kang mapag-arantan or wala kang ini-expect na makakasalamuha mo. Puro lang talaga, basa, gano'n. Tapos pag nasa nasa bahay. Pag nasa bahay ka lang naman, puro hindi ka naman maiintindihan ng pamilya mo sa pinagdadaanan mo sa law school. Kaya ayun, thankful ako na face to face na. Learning wise, parehas lang ako eh. Kasi pag online, sabi ko sa sarili ko na nag-online, nag-aaral pa rin ako. For bar purposes. Although minsan, pag wala na talagang choice ayaw mo pa yan sa mga classmate mo. Pag titingin ka na sa notes mo, pero minsan lang naman. Natuto ako pa rin Oo, di ba? Natuto ako pa rin. Kaya regular. Barbet. Barbet eh. I can't see why
attorney at yan sa criminal law. Ngayon si Attorney Tulalian, sobrang na-appreciate ko siya kasi sa totoo lang, yung mga sinasabi siya ngayon sa Constable na parang first time ko marinig to, nasa review ka na pero parang, talaga? Ayun, ganon. Parang most of the professor, parang ida-down ka talaga nila. Parang ganun ka nila i-motivate eh. Mada-down ka para magkaroon ka ng fighting spirit na hindi, lalaban ka to, hindi, mali yung sinabi mo. But with Attorney Tulalian talaga parang, despite na lahat ng pinagdadaanan mo, you'll get through it. Parang kaya mo yan. It's because, sabi niya, minsan okay na, hindi na rin okay yung puro negative na lang narinig mo para lang lumaban. Kasi sometimes it's nice to hear positive thing din naman eh, para lumaban ka. And it's Attorney Tugadi. The best. Attorney Atienza, Crim 2 prof ka naman siya, and wala lang, he made criminal law fun. Tapos parang, hindi siya yung typical index card, tapos kakabahan ka. Siya, kakabahan ka, pero like, kapag tinanong ka niya, hindi mo alam, sige, next. Tapos parang he's gonna make light of the situation. Siya na mismo nagsabi na ayaw niya ng negativity sa class. Gusto niya, chill lang, kung wala kang alam, mag-try ka pa din. Pero yung pinaka-favorite ko talaga, si Attorney Dima Ampao. Yeah! Attorney Dima Ampao! Sorry po. Sobrang Waterloo ko talaga yung tax 2. Actually, tax in general. Feel ko kapag tax rev, kailangan ko si Attorney Dima Ampao. Totoo. Grabe, sabi parang, wala akong maintindihan. Yung tax 1 ko, hirap na hirap ako. But, nung si Attorney Dima Ampao, yung tax 2 natin, parang, hindi ko naiintindihan pag binasa ko. Pero pag nagsalita siya, parang, ganun lang pala yun? May mga ganun ano ka? Especially si Judge K. Of course. Grabe, the best yun. Hindi ko, I love Judge K. Sobra. Parang, lahat na nabanggit ko, Judge K. Parang, actually, Judge, the best ka talaga. Sobrang funny ng jokes niya. Parang pinapagaan niya din yung class. At the same time, parang, ano siya, though for me, parang ano lang, traditional recit. Pero at the same time, traditional recit, nakakatawa pa rin yung class kasi she makes light of the situation. Judge K. Hello. Mabait. Pwede magturo. As magaan lang yung subject sa kanya. Tsaka si Attorney Luansing. Attorney Lardy Zabal at saka Dintan. Grabe ka naman. Sobrang hirap nila. Pero ang naging advantage sa akin, yung mga tinuro nila hindi nawawala. Kasi talagang mafo-force ka talagang mag-aral na yung alam mo talaga. Kahit ilang beses ka nilang pagalitan, sabihin na mag-aral ka, ganyan. Mami Fe. Attorney Fe. Pwede na ako dyan, agree. Sobrang bait, tapos parang nanay, kaya nga mami. Bukod sa mas taas magbigay ng grade, matututo ka naman sa kanya, basta aralin mo yung mga nasa syllabus mo. Yun, di ba common nga kayo pero hanggang compto yung coverage nyo? Ako pas ako dyan kasi lagi lang ako nakikibalita o may ceasefire o wala. So hindi ko napagdaanan na may gawin para magkaroon ng ceasefire. Explain niyo muna ano ba yung ceasefire? Ceasefire? Ano? Pero walang recitation. Walang recit. Walang recit talaga, yun yung ceasefire. Okay ba yun sa free cut? Ako nagbayad ako. Manang malaki pa. Biniharan mo yung professor? Hindi naman. Kalagi yung ambagan sa ano? Yung bag no. Papakain para walang ano. Noong online, kanta-kanta. Sabi niyo, tandaan mo yung sa legal ethics. Nag-ano kami, nag-costume talaga kami ng Halloween para lang wala. Kung ano-ano mga pinag-gano nalagay ko sa mukha ko. Fairness na logo. Sumayaw ako. Kumanta. Anong subject? Hindi ko napapangalanan siya. Ay, okay. Sige, subject na lang. Pero sumayaw na, ano yung ba nasa disco. Gabi na lang. Nasa disco. Hindi ba itong bakal? Ginanda ko yan. Pati ulan. Para lang wala ng ano. Nag-grant naman. Nag-grant naman. Siguro as a class, kay Justice Lazaro Javier. I remember, kasi yung class namin ng first year law school sa USD bago ako mag-transfer. All girls kami. So what we did nung Teacher's Day kay Justice Lazaro Javier, nagpa-pageant kami. Siya yung Queen Bee, kami yung natalo sa sa Miss Universe sa pageant.
Sabi niya, Ma'am, dito ka upo. Tapos yung program namin, 3 hours yun. Dire-diretso. Walang sayaw-sayaw, walang anything. Tapos na hot seat pa siya. Tapos wala lang, medyo masaya naman. Pero kapal lang talaga ng mukha yung kailangan mo eh. If wala kang kapal ng mukha, hindi magagrant yung CM mo. Ito. Wala, nagpakain. Malala. Pakain lang. Oh, wala. Usually pakain lang. Pakain or... or... Malala is naggumastos. Yun pala malala. Or ano, ang malala na yung may kakanta na isa sa klase. Yari yung trip nung prof na yun eh. Sige, kumanta muna kayo para mag-sister. Tapos may kumanta. Pero hindi ako yung kumanta. Pero plus points din sa kumanta. Isipin nyo magaling. Ay hindi, nag-games tayo dati. Ewan, basta mga ganun. Mga ganung bagay. Usually, pakain. Ganyan. Event, party. Yeah, party. Pagka may mga events, ganyan, or holiday. My life. Nakakatamad. Ayun, gusto niya. Buhay niyo naman yan. Mahirap yung law school, totoo, sobrang hirap talaga. But then again, cliche as it may sound, but if you persevere and then sipag, siguro pwede na rin sipag. But when you want something, you really have to get it. You have to persevere. You need to have the patience and you'll get there. You'll get there. We'll have it. Ito, this might be a hot take. Sobrang cliche din yung sasabihin ko. Parang if you have a reason to enter law school other than gusto mo maging abogado and ipaglaban yung karapat-dapat, for me, yun lang ang only reason. Parang I feel na may hirapan yung tao magstay or ipaglaban din yung kagustuhan niya maging abogado when their reason is not in the right place sa gusto niya talaga sa buhay. Like, narinig ko talaga yung iba, they want to be a lawyer for their family because their parents want them to be, or parang for the money. Meron din for succession planning ng family of lawyers. They're all valid reasons to enter law school. Pero for me, staying in law school is more important. And if your reason is a bit, I don't want to say shallow. Pero if it's like, not worth fighting for, mahihirapan ka talaga magstay. If you really want to be a lawyer and if that's your reason, might as well continue fighting and siguro search for another reason. Oh, siguro sabi ng daddy mo. Pero what if along the way maisip mo, gusto ko pala maging litigation lawyer, or you could be a human rights lawyer, or yung hindi uso ngayon sa Pinas, yung environmental lawyer. You have to go back to the reason why you entered. Oh, not only the reason why you entered, pero you choose to stay. And law school is a choice. Kasi totoo naman you have to have that driving force na para, kasi madali lang pumasok. Sobrang dali lang pumasok. But yung magstay ka, despite ng lahat ng pinagdaanan mo, sinaririnig mo, and yung hirap na pinagdadaanan mo. Minsan may isip mo talaga, bakit ba ako nandito? Bakit ko ba ito ginagawa? And then, you just go back to your reason. Bakit nga ba? Yun. Walang concrete advice na kung paano mo i-handle ang law school. It really depends on you. Ang advice ko siguro, dapat handa kayo. Kasi nung nag-first year ako, hindi ako handa eh. Advice ko, huwag na kayo mag-law school. Siyempre, yung pangarap nila yun. Pero it's all about grit. Tsaka passion. Grit, passion, hard work. Tapos always remember, why are you here? Dapat handa ka sa law school. Kasi nung time ko, nung nag-first year ako, hindi ako ganun kahanda. Medyo nag-struggle ako ng malala. Pero okay lang kasi eventually, natutunan ko rin naman kung paano. Ano yun? Malayo na pero malayo pa. Ano? Tama? Malayo pa pero malayo na. Nalibig. Tandaan mo yung... Alam mo kung sino yung mga tumutulong sa'yo, laging nagkikare sa'yo sa law school, na, uy, kaya mo yan, pre, or kaya mo yan, babe. Minsan, down na down ka na eh. May mga instances na naiinis ka na sa prof mo or sa inaaral mo. Pero pagka na ganun ka, pre, kaya mo yun. So, parang nag-boost yung passion mo na, uy, aral ulit ako.
tandaan mo na lang lagi yung nagpapaaral din sa'yo. You're studying for them also, not just for yourself. Ba't ka ayaw? Huwag ka nga ayaw. Nandiyan ka ni. Bad yun. Wag. Nandiyan ka ni. Bakit pa? Di ba? Babalik tayo dyan dun sa malayo na, pero malayo na. Malayo pa, pero malayo na. Dun lang ulit babalik yan. Yun na yung magiging parang mag-click sa'yo. Uy, dito na ako eh. Malapit na ako dun, no? Find some. Kaya mo yan. Diba? I believe in you. You're one step closer to the bar compared sa mga hindi pa naglo-law school. Kahit na sabihin mong first year ka pa lang, nandoon ka na. Oo nga, first year ka pa lang, attorney na tawag sa'yo. Malayo na Wala yun. kang choice. First year ka pa lang, ang dami nang humingi ng advices sa'yo eh. Oo nga. Kaya mag-aaral ka mabuti. Matulog ka na. Habang pwede pa. Kung working ka, papasok ka, pag-isipan mo mabuti. Tsaka dapat buhay loob mo eh. Pwede mo naman i-try, mga isang sem. Tapos pag kung marami kang pera, try mo. Isang sem mo. Tapos pag nagustuhan mo, edi good for you. Pag hindi, thank you sa tuition. Kailangan mo na nilang i-practice na i-ignore yung emotions sa lahat ng aspects, perspective ng life. Kasi pag napapadala ka sa emotion mo, wala, ikaw rin talo. Ako may times, kung gusto mo talaga, pumasok ka. May mga times na mawawalan ka ng will, parang, ba't ba ako nandito, ayoko na dito. Pero, sana, sa mga times na yon, maisip mo pa din kung bakit ka nagsimula. Dapat bago ka magsimula, alam mo yung rason kung bakit ka papasok. Para yun yung panghawakan mo the whole time. Madali pumasok, mahirap mag-stay. Tama. Ako, if, papasok ka ng law school, tibayan mo yung loob mo kasi madami talagang dadating na pagsubok para patigilin ka. Madaming dadating na distractions. Pero, at saka mapapagod ka talaga. Pag napagod ka, magpahinga ka, tapos laban ulit. I'm charmed. Mag-iwan na ako ng paano ako mag-memorize sa law school. Katulad ng what is possession. It's a holding of a thing in the enjoyment of the right. I'm Ian, signing out. It will get easier, but you have to do it every day. That's the hard part. But it will get easier. Matthew. Rent to talk. Chop wood, carry water. Denmark team. Dapat buhay loob mo, at marami kang pera, dapat bonus yung pogi ka kasi. Tapos, Duralex Sedlex. Earl signing off. Again, this is Abby. And this is Sky. Thank you for watching. Thank you for watching. See you again. Bye! Bye-bye. Bye. Like and subscribe. Ching! Duralex Sedlex. Oh, di ba? Alam nyo. Alam namin yan. Alam mo yun. Hindi! Summer left my heart feeling bitter. Summer left my heart feeling cold. Summer left me longing